Hi guys, today's video, lilinisin natin tong Samsung Wobble Inverter Automatic Washing Machine 10 kilograms. Kung meron kayong ganitong klaseng washing machine guys, baka ito na yung time para linisin nyo. Alam ko nasa 1,000 din yata, 1,000 o nasa 1,000 din ang pagpapalinis nitong washing machine, alam ko eh. So yun guys, kung gusto nyo i-DIY, kayo na lang maglinis. May mga tools naman kayo, screwdriver, wrench, kayo na lang gumawa. Itong video na to para sa mga daddies na mahilig mag DIY o kahit mommies, kayang-kaya nyong gawin to, no? Bali itong washing machine na to guys, 2 years na sa amin. So ngayon lang namin babaklasin, at ako rin first time ko lang din magbaklas ng washing machine. So yan guys, unahin muna natin itong mga tornilyo sa likod. Tatanggalin muna natin siya para matanggal natin yung pinaka cover. Yan, tanggalin mo lang yung mga cover, yung mga tornilyo, tapos tanggalin mo yung cover. Ito pa, may tornilyo pa rito, tanggalin nyo lang to guys. Yan, huwag nyo lang iwawala yung mga tawag dito, mga tornilyo. Pag sama-samahin nyo para pag ikakabit na natin uli, at least alam nyo kung saan siya ilalagay at hindi walang mawawala. So yan guys, natanggal ko na yung tornilyo rito. Bali meron pa rito 2 tornilyo. Yan, tanggalin nyo lang yung rubber. Ngayon kung wala kayong pangtanggal ng ganyan, pwede rin naman flat screw. Yan, madali lang tanggalin yan. At meron dyan tornilyo sa loob. Yan. So yun nga guys, kung kaya nyo naman gawin to guys, kayo na lang gumawa, diba? So tanggalin mo lang yung mga tornilyo na yan, tapos maaangat mo na yung pinaka head cover nitong washing machine, no? Yan. So yan, ayaw umangat. So panoorin nyo lang guys hanggang dulo tong video na to para malaman nyo kung paano siya baklasin, kasi makita nyo rin yung mga maling nagawa ko, maling desisyon na nagawa ko. So maiwasan nyo kung sakaling magdi-DIY kayo. Yan guys, tinanggal ko na muna cover sa parang hélice niya dito sa loob ng washing machine. Tutungkabin nyo lang siya ng flat screw. Yan. Madali lang tanggalin yan guys. Tapos kuha kayo ng cheese na wrench. Tanggalin nyo lang counterclockwise. Yan, huwag nyo tanggalin totally. Magtira kayo ng konti para may angat nyo yung pinaka-hélice nya. Yan, ayun yung pinaka-hahawakan nyo. Yung tornilyo mismo yung hahawakan nyo. Yan, meron pa siyang tatanggalin dun sa loob pero tinanggal ko na muna tong nasa taas. Kailangan kasi matanggal tong cover guys. Yan, kaso medyo dahil nga first time ko nga tong magbaklas nito, yan, na lilito pa ako ng problema. Nag-iisipan ko muna kung paano siya matatanggal. So panoorin nyo lang guys. So para yan, tinanggal ko na muna yung tornilyo dito, pero kung tutusin dapat kahit di mo muna tanggalin yan guys, kahit wag mo na muna tanggalin yan. Ang pinaka priority natin matanggal tong head cover na yan. Kaso panoorin nyo guys, kasi dito sa video na to, yan, sa part na yan, may mali akong decision na nagawa dyan. Dahil tinatanggal ko na yung tornilyo dito sa tube, pero hindi pa natatanggal yung head cover. So yan guys. Ayun, nahulog na nga guys, diba? So yun guys, iwasan nyo muna yung mga ganung bagay kasi tik na mabasag, salamin pa naman yung pinaka-cover niyan. So yun guys, kailangan yung tanggalin muna yung cover. So yan, pag-isipan natin kung paano natin matatanggal yan. Sa tingin ko nagawan ko na ng na figure out ko kung paano na siya alisin. So tatanggalin ko muna tong pinaka cover niya, yung black na cover niya sa likod. Yan, tatanggalin ko muna siya. May tornilyo din yan tanggal nyo lang yung mga tornilyo. Pag sama-samahan nyo lang mga tornilyo, tinatanggal nyo guys para wag magkawala-wala. Tapos yan, nakita nyo yung para may tornilyo dyan, tapos may wire, tanggalin nyo na rin. Pwede rin naman tanggalin nyo na, pero pwede mamaya na.
pwedeng tanggalin nyo na pagka natanggal nyo na yung cover na yun. So sa akin tinanggal ko na yan kasi syempre first time ko lang yan, hindi ko alam kung ano mga unahin kung tatanggalin. Yan. Panoorin nyo lang guys. Sana makatulong tong video na to guys. Kung sakali makatulong tong video nito sa mga gusto mag DIY, please don't forget to like, share, and subscribe na rin. Malaking tulong sa inyo yung mga subscription po. So para makagawa pa tayo ng mas marami pang video ng mga DIY para sa mga DIY daddies. Yan, mga daddy na mahilig mag DIY sa bahay. Kaysa magbayad ka, kung kaya mo namang gawin, wala ka namang ginagawa, edi ikaw na lang gumawa, di ba? So yun guys, bali mahilig talaga magbuting-ting ng mga bagay na dito sa bahay, no? So guys, bali itong washing machine na to, sira nga pala to, may sira siya, no? Bali ang ginawa ko muna bago ko ayusin yung kung ano man yung sira niya, ililinisin ko muna, tsaka ako i-figure out kung ano talaga yung sira niya. So yun, natanggal ko na yung cover dito sa control panel. Nakita ko pwedeng ilusot na lang yung wire dyan. Kailangan kong baklasin to mga to. Yan, babaklasin mo yan. Madali lang baklasin to kasi ano lang naman to, yung mga ipit-ipit lang naman yun sa mga ziplock. So baklasin niya yung mga yan, tanggalin niya dyan sa pinakabakal na pinagkakabitan nila. Yan. Ito guys, medyo mahirap tanggalin tong ziplock dito, pero susundutin nyo lang yun ng flat screw para lumuwag, matanggal yung lock nya. Mamaya ipapakita ko sa inyo paano matanggal yun. So tinanggal ko muna itong mga tube dito. Yan. Ito yung sensor sa dryer, sa ano yata, tubig. Ganun. So bali guys, disclaimer lang, hindi po talaga ako marunong gumawa ng mga, hindi po ako technician. Bali nagsisearch lang din ako sa YouTube, tapos pag sa tingin ko kaya ko namang gawin, yun ginagawa ko guys. Ito nga lang, paglilinis ng washing machine, wala talaga akong makita na paano baklasin itong washing machine, o baka kulang lang ako sa pagsisearch pa. Pero yun guys, sabi ko nga gagawa ko ng video para makatulong din sa mga daddies na gustong gumawa mag DIY. So yun guys, nakita nyo, meron akong flat screw dyan, sinusundot ko yung ziplock para lumuwag. Yan, saka nyo ihilahin. Ewan ko kung tama yun guys, pa-comment na lang kung tama o mali. Pero para sa mga technician dyan na talagang marunong mag-baklas ng mga ganito guys, may mga mali ako nagawa, maling decision, paki-comment na lang sa comment section, no? Para yung iba mabasa rin nila at maitama natin. Natanggal ko na yung wire doon na nakasuksok sa mga ziplock. Ang problema ko naman, hindi ko naman siya maibaba. So tatanggalin ko muna tong parang sensor ng cover. Bubunutin niya lang siya, tapos tatanggalin yung dalawang screw. Pero ngayon ko lang na-realize that pala hindi ko na tinanggal niya. Pwede mo naman palang ibaba siya ng nakataob, no? So kung magdi-DIY kayo guys, kayo nang bahala mag-decision kung paano discarding gagawin nyo. Pero sa akin ito, tinanggal ko siya kasi madali lang naman tanggalin to eh. Bubunutin mo lang yung nakasaksak, dalawang wire nakasaksak yan, bubunutin mo lang. Tandaan nyo lang guys kung saan yung mga binunot yung mga wire, para pag binalik nyo, alam nyo rin kung saan nyo ibabalik. Yan guys, dito sa part na to, tinuturo ko kung paano siya baklasin yung ziplock. Susundutin nyo lang siya. So yan, natanggal ko na yung pinaka-cover niya dito sa taas. Yan, tapos tatanggalin na natin yung mga tornilyo. Yan. Mali yung ginawa ko kanina, tinatanggal ko na yung mga tornilyo eh. Muntik pa tuloy mahulog. So yun guys, huwag nyo gagayahin yun. So yan, meron ako ritong mga tools para pantanggal nung malaking bolt dito. Kaso ang problema, ang haba ng tools ko, kaya bumili pa ako sa labas. Yan, ito medyo maliit, medyo maiksi siya. Madali ko na matatanggal yung bolt dyan. Sige, mapapansin nyo guys,
sobrang dumi na ng washing machine. Ewan ko kung marumi na ba tong ganitong klase o may mga nakita kong video sa YouTube, so may mas madudumi pa grabe ang dumi. Parang ilang taon na talagang di nililinis. Yan, natanggal ko na yung bolt dito guys, yung naiikot ko na siya. So yun, natanggal ko na. Meron din kasamang washer yan. Tapos nilagyan ko siya ng WD-40 para medyo dumulas-dulas. Kasi ang hirap tanggalin itong tube na to guys, pero tsinaga ko lang sa uga-uga ko lang siya, tapos binabad ko ng WD-40, tapos yun, natanggal ko rin. So yun guys, napakita ko sa inyo kung gaano karami itong washing machine namin. Yan guys, sobrang dumi niya. May mga dumi na hindi na natatanggal, sobrang tigas ng mga dumi na yan. Tapos yung ginamitan ko siya ng pressure washer para madali siyang matanggal, pero hindi kaya ng pressure washer. Itong pressure washer, lakas ng tubig niyan guys, pero hindi kaya tanggalin basta-basta. So yun nga guys, maganda rin na may pressure washer kayo sa bahay para is may mga lilinisin kayo, mga sobrang dudumi, kaya nyong i-DIY. Yun, ginamitan ko siya ng degreaser. Bali yung mga gamit ko na yan, yung degreaser, yung pressure washer, sa Shopee ko lang siya binibili guys. Pwede nyo rin i-check yung link sa description guys para malaman nyo magkano, ano yung link na ako sa binibili. Yun, nisprayan ko na rin to ng degreaser, itong pinakaloob niya kasi sobrang dumi rin. So para medyo lumambot-lambot na madali ng brasin. Pero guys, yun nga, ito nandito na ako sa tube. Nililinis ko na yun guys. Kaso napansin ko meron pa palang dalawang plastic dun sa loob na kailangan baklasin. So mali yung ginawa ko dyan guys. Binaklas ko na yung dalawang plastic. Hinila ko lang. Pero dapat, ang totoo talaga yan, dapat tanggalin mo muna yung plastic dun sa taas. Kasi sobrang dumi niyan guys. Ang daming dumi niyan sa loob. Ito foam yan guys, huwag nyo itapon. Yan, pinagsama-sama ko muna yung mga tornilyo. Tapos nilagyan ko siya ng degreaser. Pati yung mga foam na nilagyan ko rin ng degreaser. Yan guys, medyo malinis-linis na rin kahit konti, pero binabrush ko pa rin kasi tigas talaga ng mga dumi niya, ayaw malinis. Yan, binanlawan ko na siya. Guys, kung gusto nyo i-check yung link kung saan ko binili itong pressure washer, magkano lang ito, nasa 2,500 lang, tapos ang lakas nitong pressure washer na ito. Matagal na rin sa amin ito, nasa 2 years na rin. So yun guys, tinanggal ko itong tornilyo rito kasi tatanggalin natin tong plastic sa ibabaw, kasi para may kabit natin tong yan, yung plastic na kinakabit ko niyan. Hindi mo siya may matatanggal, saka hindi mo rin siya may kakabit na maayos kung hindi mo tatanggalin yun. So yan, kaya natanggalin nyo muna yung plastic na yun guys sa ibabaw. Yun yung parang balancer, may laman siyang tubig, yung plastic sa ibabaw. So wala siyang tanggalin. Sa kanya may kakabit tong dalawang plastic sa gilid. Siyempre binalik ko na yung tornilyo. Medyo malinis na yung natin guys. Malinis na yung bang tawag dito, yung tube ng washing machine. Pinabalik ko na yung mga tornilyo. Tapos ibabalik na natin yung mga dapat ibalik. Pinabalik ko na rin yung plastic dyan sa ibabaw. So yun guys, check nyo na lang yung link ng mga tools natin na ginagamit dyan sa description, o sakaling sa mga nagtatanong. Kasi ito, binalik ko na tong tube. Yan, babalik na natin siya. Huwag nyo kalimutan yung niya, washer. Yan, binalik ko na yung cover nung tube.
Huwag nyo lang kalimutan, dapat lahat may balik yung mga tornilyo nya guys ha, para walang maging problema pag ginagamit yun ng washing machine. Tapos babalik na natin yung pinaka wobble hélice nya dun sa loob. Ginamitan ko siya ng digis na wrench. Tapos babalik na natin yung cover nya. Yan, dali lang ibalik nya guys, push mo lang yan, diba? Dali. Tapos yung pinaka control panel nya babalik na natin. Tapos i-set up na natin tong wire nya saka yung tube. Hindi ko alam yung mga tawag dyan guys, kasi hindi naman talaga ako technician. So panoorin nyo na lang guys. Tapos ayan, nandito na ako sa mga wire. Binabalik ko na siya. Naayos ko na yung mga wire nya ulit. Tapos itong sensor, huwag nyo kalimutan yung sensor guys ha. Tornilyo na siya. So yun guys, dito malapit na natin siyang ibalik lahat. So ito na yung mga tornilyo na sa ibabaw. So guys, kung nakatulong tong video na to guys, sana makatulong siya sa maraming DIY. Don't forget to like, share, and subscribe na lang guys. So itong video naman na to, ito yung susunod na video guys, kasi sabi ko nga sa inyo, sira nga siya, so aayusin ko siya. At sa next video guys, abangan nyo, papakita ko sa inyo kung paano ko siya nagawa. Yes guys, nagawa ko siya, hindi naman ako technician, pero napa-under ko uli siya guys. Abangan nyo sa susunod na video. So yun lang guys, thank you for watching. So sana marami kayong natutunan. See you in the next video.